Pasok ko, nagsuri ako. Pagpasok ko sa loob, nakita ko yung kaayusan. Yung sa pinanggalingan ko, pagpasok mo, may tindang lumpia. Maraming tindahan. Doon sa ang dating daan sa pinanggalingan ko. Pagpasok mo pa lang doon, may tindang damit, may kantin dito, may water station dito, meron dito nagtitinda ng cotton candy, may nagtitinda rito ng diaper. Lahat nandun na, parang Divisoria. Samantalang nung pagpasok ko sa kapilya, naalala ko yung nakasulat sa Biblia, 14:40 ng unang Korinto, gawin nating may karapatan at kayusan ang lahat ng bagay. Sabi ko, nakakaramdam ako ng pagmamahal na ito ang tama. Ako si kapatid na Albert Espino, isang dating ministrong tagapagturo sa isang distrito sa lugar ng Bulacan sa relihiyon na Church of God International na mas kilala sa pangalang Ang Dating Daan. Mula 1998 hanggang 2016, nangangaral sa nakagisnan kong pananampalataya. Meron na akong ilang mga bagay na pagsasaliksik tungkol sa ADD. Kasi may mga question mark na nga ako sa puso ko eh. Isa pa sa mga naging tanong ko sa sarili ko, bakit dito sa relihiyong Ang Dating Daan, wala kaming mga gusaling sambahan? Ang batayan nga, kasi nga, ba't naman kailangan mo magtayo? Hindi naman tumata ng Diyos, uupa na lang tayo. May nakasulat sa Biblia na ipagtayo mo ko ng dakong sambahan. Ang Diyos ang may sabi nun. Kaya sabi ko, bakit ganun? Doon ako unti-unting nagiging mitikuloso na parang hindi tama. Kasi napakaraming abuloy dyan. Nagsuri ako na nagsuri. Pinag-aralan ko ang lahat ng bagay. Ano ba talaga ang iglesyang sa Diyos? Nasaan to? Sino ang namumuno dito? Sino ang may dala nito? Sino pinili para ipalaganap ang salita ng Diyos? Yung mismong puno pa ng isang relihiyon ang nagpalaki sa akin. Bilang isang ministro, napakahirap masaganang buhay, magandang sasakyan. Nung nasa Pampanga ko, Bulacan ako, doon lang umikot ang buhay ko. Hindi ako pwedeng maglalayo ng lugar bilang isa sa mga anak-anakan. Pero nang alang-alang dahil doon sa aking prinsipyo na hanapin mo kung ano yung tama. Manindigan ka. Isang pagkakataon na kaya ako lalong nag-interesado nung makapanood ako sa Channel 25. Ginoong Maximo Bularan, siya ang nagbabalangkas noon sa telebisyon. Tinatalakay doon kung ano yung tunay na iglesia. Na siyang nagpabihag sa akin ng gusto na ano nga ba talaga ang tunay na iglesia. Gabi-gabi ginagawa ko yun hanggat may pagkakataon kasi masyadong mahigpit. Pagka nanonood ako, kapatid, sisiguraduhin ko, unang-una sa lahat, walang nakatutok na CCTV, unang-una sa loob ng kwarto ko. Tapos, pangalawa, sisiguraduhin ko, dyan sa Building 5, sa apartment namin, walang taong parating o walang sino man pwedeng umistorbo sa akin. Nakalak yan. Sasaliksik ako. Bakit ganun? Ba't ganun dito? Hindi, sabi, yung mga ganung punto na nagtatanong ako pero gusto kong makuha yung sagot. Yun yung isang way ko, isang mga nako na sandali para kahit sa papaanong paraan nakapag-aaral ako kung ano yung tama talaga. So nanonood ako ng Net 25, biblically. Wala akong nakitang sinabi rito na walang batayan. Lahat meron. Malinis. 2008 or 2009 or pababa pa, nag-attempt na ako na mag-story sa iglesia, nagpa-doktrina na nga ako eh. Tapos, natapos ko doktrina, sumasamba na lang ako. Ang problema, hindi ako nakapanindigan. Hindi pa buo yung prinsipyo ko na, yung totally na hubog na hubog. Kaya ko to, hindi. Kasi, meron akong sinasaalang-alang, mga mahal ko sa buhay. Nung umalis ako sa Ang Dating Daan o Church of God International, ang isang goal ko lang sa buhay ito lang, hahanapin ko siya. Sa 6:33 ng Mateo,
Hanapin mo muna ninyo ang kaharian ng Diyos, ang lahat ng ito'y dadagdag, siya bahala. Yun yung prinsipyo ko. Hinanap ko yung kapilya. Kaya ako nadoktrinahan, ako mismo naghanap. Hinanap ko yung kapilya. Saan ba may kapilya rito? Sa aking paglalakad, habang naghahanap ako ng trabaho, nakakita ako ng isang lalaki na nakabarong. Nakapagtanong ako sa kanya, hindi ko naman sukat akalain na siya'y manggagawa ng Iglesia ni Cristo. Sa kanya ako aksidente nakapagtanong na, pwede po ba magtanong? Ito ang una kong tanong. Saan po ba rito may kapilya ng Iglesia ni Cristo? Ang sagot sa akin ng manggagawa, kapatid, hindi mo ba nakikita? Alin po? Ayan sa likod ko ang Iglesia ni Cristo. Nang ilabot ako, nagulat ako na. Parang itinuro sa akin ngayon ng Ama na, dito ka magpapatuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ko po akalain na yung mapagtatanungan ko, manggagawa pala ng Iglesia ni Cristo. Nang masumpungan ko ang gusaling sambahan sa lokal ng Calamba, nakita ko doon yung pagpasok ko, nagsuri ako. Pagpasok ko sa loob, nakita ko yung kaayusan. Yung pagmamahal ng mga kapatid. Pangunahin na yung nangangasiwa dito. Kung paano niya pinahahalagahan ang gusaling sambahan. Yung sa pinanggalingan ko, pagpasok mo, may tindang lumpia. Maraming tindahan. Doon sa ang dating daan sa pinanggalingan ko. Pagpasok mo pa lang doon, may tindang damit, may kantin dito, may water station dito, mayroon dito nagtitinda ng cotton candy, may nagtitinda rito ng diaper. Lahat nandun na, parang Divisoria. Samantalang nung pagpasok ko sa kapilya, naalala ko yung nakasulat sa Biblia, 14:40 ng unang Korinto, gawin nating may karapatan at kayusan ang lahat ng bagay. Sabi ko, nakakaramdam ako ng pagmamahal na ito ang tama. Totohanan sinasabi ko sa inyo. Lalo ko pong na-realize na sa mga doktrinang napag-aralan ko doon, karapat-dapat magtayo ng gusaling sambahan ang Iglesia ni Cristo alang-alang sa ikaluluwalhati ng ating Diyos Ama. Kailangan yon. Kasi yun ang nakasulat. Sa mga nasaksihan ko, lumalaki ang iglesia. Dumarami ang iglesia, dumarami ang kapilya. Walang korupsyon dito. Transparent, malinis. Dahil ang mga abuli ng kapatid may pinupuntahan. Nung makarating ako dito sa Central, alalahating ko na, pati yung Philippine Arena, sa nakita ko, ang daming nakapundar. Ang daming pwedeng makapagpatotoo. Masasaksihan naman ninyo kapag gusto ninyong makita talaga. Lahat ng bagay na yan, para yan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Masasabi ko, ang Iglesia ni Cristo sa ngayon ay lumalaki, nagtatagumpay. Dito sa pag-anib ko sa Iglesia ni Cristo, sa pakiramdam ko ngayon, para akong isang yung tinatawag na kaloob ng Diyos na hindi masayod, hindi masabi. Yun yung nararamdaman ko eh. Salamat sa Diyos sa Kanya, nandyan siya. Salamat din sa Diyos dahil sa sugo nakarating sa amin ng Ebanghelyo ni Cristo. Ngayong nandito na ako sa totoong iglesia, ang Iglesia ni Cristo na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, masasabi ko, lalo na doon sa mga nagsusuri, sa mga, yun nga, yung ibig pumasok, ibig sumubok, testing lang, bakit di natin gawin? Wala namang masamang sumubok. Buksan natin yung puso natin. Ako po si kapatid na Albert Espino, dating ministro sa isang distrito ng ang grupong Ang Dating Daan o Church of God International, at ikinararangal ko na ako'y Iglesia ni Cristo.